Umaga ng July 7, 2015, ang kasambahay ng pamilya Bin Phuc ay dumating sa kanilang bahay para sa panibagong araw na trabaho. Pero kaagad niyang napansin na nakalak ang back door, pero bahagyang nakabukas naman ang front door. Pagkapasok niya sa loob ay sinalubong siya ng nakakakilabot na eksena. Ang buong pamilya ay brutal na pinatay. Dahil sa pagkabigla at takot kaya napasigaw siya ng tulong at di nagtagal ay dumating ang mga pulis. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagmassacre sa pamilya na sobrang nagpagulat sa buong komunidad at sa mga nakakakilala sa pamilya. Agad na nalaman ng mga pulis na nangyaring krimen sa pagitan ng alas 3 at alas 4 ng umaga. Dahil sa malaking pressure mula sa komunidad at gobyerno, walang pagod na nagtrabaho ang mga pulis para malutas ang kaso. Sa 3 araw ay ginugol nila ang kanilang oras sa paghahanap ng mga ebidensya sa crime scene, habang ang pathologist naman ay nagsagawa ng autopsy sa mga biktima. Ang buong bansa ay sabik at nag-aantay sa resulta ng investigasyon. Noong nakakuha na ng sapat na ebidensya ang mga pulis para makilala ang suspect, lumalabas na ang suspect ay hindi malayo sa pamilya. Itinuturo sa investigasyon si Nguyen Hai Dung o Henry at Vu Van Tien o Val bilang mga salarin. Malaki ay naging tulong ng forensic evidence, ang fingerprints, mantsa ng dugo at iba pang mga clues na nakita sa crime scene ay ang siyang tumulong sa mga pulis para i-pinpoint kung sino ang mga nandun sa panahon ng pagpatay. Si Henry na dating boyfriend ng isa sa mga biktima na si Letty Ann Lin o Ann ay agad na naging person of interest. Ang kanyang pag-uugali sa libing ng mga biktima kung saan siya ay sobrang emotional ay tila kahina-hinala para sa mga investigador. Habang umuusad ang investigasyon, mas maraming koneksyon sa pagitan ni Henry at ng krimen ang natuklasan. Ang mga testimonya ng mga testigo at phone records ay ang siyang mas lalong nagpatibay sa kaso laban sa kanya. Ang kasambahay na nakadiskubre ng katawan kasama ng ibang tao na malapit sa pamilya ay nagbigay ng mahalagang impormasyon na nakatulong sa mga pulis na pagsamasamahin ang timeline at dynamics ng krimen. Sa kaparehong araw na nakilala nila ang mga suspects, ang Special Task Force ay agad na kumilos para maaresto si Henry at Val. Ang otoridad ay kaagad na nag-order na i-detain ang parehong lalaki ng 4 na buwan habang nag-iimbestiga pa sila sa kasong murder at robbery. Noong una hindi nakikipagtulungan si Henry, ayaw niyang magsalita hanggat wala ang kanyang abogado. Pero ang mga ebidensya laban sa kanya ay hindi maikakaila at sa huli, si Henry at Val ay umamin sa ginawa nilang krimen. Makalipas ang 1 buwan sa pagsisiyasat ay lumalabas na may isa pang individual ang sagot at yun ay si Tran Dinh Toi o Ted. Ang mga messages na nakita sa cellphone ng isa sa mga biktima ay ang siyang nag-link kay Ted sa krimen na humantong sa kanyang pagka-aresto. Habang tumatakbo ang investigasyon, ang publiko ay umaasa lamang sa interview ng mga suspects para maunawaan nila ang motibo ng tatlo kung bakit nila nagawa ang karumal-dumal na krimen. Kaya ano nga bang nangyari at kilalanin natin ang lalaki na siya naging mastermind sa nangyaring krimen? Si Henry ay pinanganak noong 1991 sa An Giang Province. Ang mga nakakilala sa kanya habang lumalaki ay nilalarawan siya na mabait at magiliw na tao. Matapos niya makagraduate ng high school noong 2010, umalis siya sa kanilang bayan para mag-aral ng kolehiyo sa Hoc Mon District sa Ho Chi Minh City. Siya ay nag-enroll sa Binh-Duong Industrial College ngunit hindi rin nagtagal at nag-drop out siya matapos ng 1 taon para magtrabaho bilang wood processing laborer sa syudad. Noong October 2013, nagbagong buhay ni Henry nung nakilala niya si Ann sa pamamagitan ng social networking app na Zalu. Mabilis silang nagkamabutihan at agad na lumalim ang kanilang relasyon. Pinakilala ni Ann si Henry sa kanyang pamilya noong April 2014. Ang pamilya ni Ann ay mayaman. Ang kanyang ama isang matagumpay na negosyante na nagmamay-ari ng isang malaking wood processing company. Sa kanilang bahay ay kasama ni Ann ang kanyang ama at ina, kapatid na lalaki at 2 pinsan. Sila ay nakatira sa maluwag na villa sa Chun Tan District, Binh Phuc Province. Ang pamilya ay kilala sa kanilang komunidad dahil sa katayuan nila sa buhay. Noong una ay sang-ayon ang pamilya ni Ann sa relasyon nila ni Henry. Kaya naging masaya si Henry at ginawa niyang lahat para mapanatili ang maayos na relasyon niya sa pamilya ni Ann.
Sa isang puntong mainit na pagtanggap ng pamilya ni Anne kay Henry ay paunti-unti nang nawawala at nagbago. Hindi maliwanag ang rason kung bakit. Marahil ay dahil sa pagkakaiba nila sa estado ng buhay. Minsan ay nakaugalian na o naging tradisyon na dapat ang mga anak ng mayayaman ay sa mayaman lang din ipapakasal para mapanatili ang social status at financial security. Marahil ay napagtanto ng pamilya ni Anne na hindi bagay si Henry sa kanyang anak, hindi lamang dahil sa estado ng kanyang buhay, kundi pati na rin sa kung anong maibibigay nito at makakayang gawin kung sakaling maikasal ito sa kanilang anak. Marahil din ay alam nila na hindi kusang makikipaghiwalay si Henry kay Anne, kaya hindi kayat nila ang kanilang anak na makipag-break na dito at maghanap na lang ng iba. Dahil sa respeto at pagmamahal niya sa kanyang mga magulang ay nakipag-break si Anne kay Henry at nagumpisang makipag-date sa iba. Sobrang nasaktan si Henry sa ginawang pakikipag-break sa kanya ni Anne. Hindi niya lubos maisip na ang babaeng sobra niyang minahal sa loob ng 2 taon ay basta na lamang siyang iniwanan at ipinagpalit sa iba. Dahil sa nangyari ay nakapag-isip ng hindi mabuti si Henry. Nakatatak na sa kanyang isip ang selos at puot at ang emosyon na yon ay ang siya nagdala sa kanya sa nakakatakot na obsesyon. Para sa kanya, kung hindi mapapasa kanya si Anne, dapat ay hindi rin ito mapunta sa iba. Kahit natapos na ang kanilang relasyon, kinokontak pa rin ni Henry ang 14-year-old na pinsan ni Anne na si Dumin V o Dave. Dahil mahilig sa online gaming si Dave at kailangan niya ng pera, kaya madali itong namanipula ni Henry. Di umano ay kinukumbinsi ni Henry si Dave na maging spy ng mismong pamilya nila. Dahil kasama na din yon sa kanyang plano na kunwari ay nanakawan nilang bahay at ang target nila ay ang ama ni Anne. Nangako pa si Henry na babayaran niya si Dave para sa pagtulong nito. At dahil bata pa ay madali pang mautos si Dave, kaya agad itong sumang-ayon. Hindi pa nagtapos doon si Henry. Sinubukan pa niyang maghakot ng maraming tao para tumulong sa malagim niyang plano. Ang una niyang pinili ay si Ted. Pinangakuan ni Henry si Ted na babahagian niya ito ng mga ari-arian ng pamilya kung tutulungan siya nito, na sinang-ayunan naman ni Ted. At noong July 4, pareho silang nagpunta sa bahay ng pamilya ni Anne para gawin na ang kanyang plano. Pero yung dapat na si Dave na magbubukas ng gate para sa kanila ay biglang natakot at nagdesisyon na huwag nang maging parte ng plano ni Henry. Kaya sobrang nagalit si Henry sa ginawa ni Dave. Sa kasunod na araw ay nag-back out din si Ted dahil kailangan umano niyang alagaan ang may sakit niyang lola. Dahil doon naisipan ni Henry na kausapin ang isa pang kaibigan na si Val para siyang papalit kay Ted. Hapon ng July 6, nakipagkita si Henry kay Val para yayain si Val sa kanyang plano na pagnanakaw sa pamilya ni Anne. Dahil desperado rin na magkapera si Val kaya agad din siyang pumayag ng walang pag-alinlangan. Inilatag ni Henry ang buong plano kay Val. Pinaliwanag niya ang buong detalye at ipinakita ang mga inihanda niyang gamit sa gagawing krimen. Gaya ng pellet gun, electric gun, switchblade, gloves, zip ties, baton at pepper spray. Itinago niya ang mga yon sa boarding house ng kanyang kamag-anak sa Hocmon hanggang sa dumating ang tamang oras na isa sa katuparan na niya ang pinaplano. Kahit na umurong na si Dave sa plano ay nagawa pa rin siyang makumbinsi ni Henry na buksan ang gate para sa kanila. Walang kaalam-alam si Dave na ang pagsang-ayong niya yon ay hahantong pala sa malagim na trahedya. Bandang 1:00 ng madaling araw ng July 7, dumating si Henry at Val sa bahay nila Anne. Dahan-dahan namang binuksan ni Dave ang gate para makapasok ang dalawa sa paniniwalang isa lamang yon na kunwaring pagnanakaw. Ngunit sa sandaling binuksan na ni Dave ang gate, ay agad siyang sinunggaban ni Henry at Val at sinakal hanggang sa mawalan ito ng malay. At walang pag-aatubili na sinaksak nang makailang beses ni Henry si Dave na agad naman itong ikinamatay. Ginawa yun ni Henry dahil sa galit niya kay Dave nung nag-back out ito. Matapos mapatay si Dave, agad na umakyat sa pangalawang palapag ng bahay sina Henry at Val, kung saan ay nakita sila kaagad ni Anne at ng pinsan nitong babae. Walang awang tinakpan nila ang bibig ng mga babae at itinali sila sa isang bintana. Ayon sa report, nagmakaawa pa si Anne kay Henry na tumigil na sa kanilang ginagawa, pero parang walang naririnig si Henry. Buo na ang kanyang loob na maghihiganti at wala nang atrasan yon. Kasunod noon ay bumaba silang dalawa kung saan ay nandoon ang mga magulang ni Anne at ang kapatid ni Anne na lalaki.
Agad nilang binusala ng bibig ng tatlo at inutusan na ituro sa kanila kung saan nakatago ang mga itinatago nilang pera o alahas at iba pa. Dinala sila ng mga magulang ni Ann kung nasaan naroroon ang safety box. Pero nung binaksan nila ito ay walang laman. Kaya nagdesisyon sila na iransak na ang kwarto at doon ay nakakita sila ng halos 4 million Vietnamese dong at mga US dollars. Ngunit ang pagkuha ng mga pera ay hindi nagpasaya kay Henry dahil sa uhaw pa rin siya sa paghihiganti. Kaya sinaksak pa nila ang mga magulang ni Ann at ang kapatid nito. Kasunod noon ay bumalik sila sa second floor. Nagdemand pa siya na sabihin sa kanya kung saan nakatago ang mga ari-arian, pero dahil sa takot ay sinabi ni Ann na hindi niya alam. Dahil sa sagot na yon, pinatay ni Henry ang pinsan ni Ann at saka umupo sa tabi ni Ann habang umiiyak. Nagumpisa siyang kausapin si Ann tungkol sa kanyang mga hinanakit at kung paano siya nawasak nung iniwan siya nito. Parang gusto lang ni Henry ipaalam kay Ann kung gaano kasakit ang ginawa nito sa kanya at kung gaano ka naapektuhan ang kanyang buhay. Nung inilabas na niya ang sama ng kanyang loob, kinuha na niya ang kutsilyo at tinapos din ang buhay ni Ann. Pagkatapos ng kanyang ginawa, nilibot nila ang buong bahay at kinuha ang lahat ng mga bagay na may halaga, gaya ng mga cellphones at iPads na nagkakahalaga ng halos 50 million Vietnamese dong at saka umalis. Si Val ay tumungo sa Hoc Mon, samantalang si Henry naman ay nanatili sa Chon Tan. Malakas pa ang kanyang loob na pumunta sa crime scene at nagpapanggap na heartbroken na ex-boyfriend sa pag-asang walang maghihinala sa kanya. Pero napakaraming ebidensya ng mga pulis na nagtuturo sa kanya. Noong umamin na si Henry, kinuha siya ng mga pulis at si Val pabalik sa villa noong August 11 para i-reenact ang krimen. Ang buong reenactment ay tumagal ng 5 oras at ang lahat ay nag-match sa kung ano ang mga iniisip ng mga pulis na nangyari. November 4, opisyal na kinasuhan ng mga pulis si Henry at Val ng murder at robbery. Krimen na hahantong sa death penalty sa ilalim ng Vietnamese laws. Isinailalim din si Henry at Val sa psychological evaluations na nagkumpirma na alam nila ang kanilang mga ginagawa at maaring managot sa kanilang ginawa. Noong December 15, 2015, ang Binh Phuoc People's Court ay nagsagawa ng unang trial sa Chon Tan District. Naging malaking kaganapan yon at nag-deploy pa ng daan-daang mga pulis para i-secure ang mga bagay-bagay at maging maayos ang lahat. Ang korte agad na kinumpirma na si Henry ang mastermind sa likod ng karumal-dumal na krimen. Kahit hindi pisikal na lumahok si Ted sa pagpatay, siya ay guilty pa rin dahil siya nagbigay ng mga tools na ginamit sa krimen. Nung natapos ng trial, si Henry at Val ay pareho nakatanggap ng death penalty. Sinubukan pa nila mag-apila at umaasa na mabago pa ang hatol, pero agad na tinanggihan ang kanilang apila. Si Ted naman ay sinentensyahan ng 13 years na pagkakakulong para sa kasong murder at karagdagang 3 years sa kasong robbery, kahit na hindi siya direktang involved sa paggawa ng krimen. Tanggap ni Henry ang kanyang hatol pero si Val ay iyak ng iyak nung binasa na ang kanyang sentensya. Noong November 17, 2017, si Henry ay inilipat mula sa Binh Phuoc Prison patungo sa Binh Dong Province kung saan siya ay in-execute sa pamamagitan ng lethal injection. Makalipas ang 1 taon, in-execute din si Val sa pamamagitan din ng lethal injection. Sobrang mahirap para sa pamilya ng dalawa ang pag-execute sa kanila, lalo na sa pamilya ni Val. Bago in-execute si Henry, humingi pa siya ng patawad sa pamilya ni Val at nagpahayag ng matinding pagsisisi sa pagdamay sa kanilang anak sa ganong sitwasyon. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!